Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my another vlog. So for today's video guys, meron naman tayong pag-uusapan na isang loan applications. At alam nyo ba guys na meron na daw siyang 900,000 na users at napakaganda rin ng kanyang mga feedbacks based dun sa kanyang reviews dun sa Google Play Store. Pero guys, huwag nyo muna siyang i-download hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Dahil i-share ko sa inyo kung magkano or kung okay ba talagang utangan itong loan applications na to. Kaya naman kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys, pag-uusapan natin itong isang loan applications na hanggang ngayon nag-ooperate pa din sa Google Play Store at madadownload pa din siya dun guys. But wag nyo muna siyang balaking i-download guys hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Dahil ako na muna ang magda-download para sa inyo para at least maging aware na kayo kung okay ba siyang utangan. In case lang naman guys na nakita nyo siya sa Google Play Store. So itong loan applications guys na tinutukoy ko ay itong si Morgold na meron na nga daw siyang 900,000 users based doon sa kanyang applications. Disclaimer lang guys na hindi ako agent itong si Morgold. Ito ay based lang naman sa experience ko sa pag-apply sa nila na gusto ko lang din i-share sa inyo. So dito nga guys medyo curious nga ako dito kay Morgold kasi madalas ko din siyang nakikita talaga sa Google Play Store. At nung ginownload ko nga yung kanyang loan applications at binuksan ko, ang unang lumabas guys is yung kanyang permissions kung saan kailangan nga nating i-allow yung permissions na hinihingi nitong si Morgold. Actually, sobrang dami guys ng kanyang mga permissions na hinihingi. Kagaya na lang guys ng ating call logs, app list, selected contacts, image, location, camera, device. So, ganun guys kadami yung kanyang permission na hinihingi. So, it means guys magkakaroon sila ng buong access sa ating cellphone, means wala tayong privacy sa kanila. So, parang ganun yung magiging labas guys. So, ako naman, syempre guys, gusto ko talagang share siya sa inyo para at least kayo nang humusga kung okay ba talaga itong loan applications na to. So, ayun, tinuloy ko nga yung aking pag-apply sa nila. Syempre, nag-agree ako guys since hindi naman ako makakapag-proceed sa next steps kung hindi ako mag-a-agree dun sa mga permissions na hinihingi nitong apps na to. So, dito nga guys, napunta ako sa kanilang dashboard kung saan meron daw siyang in-offer na hanggang 30,000 na maximum loan amount yung pwede nating mahiram dito sa loan applications na to. At alam nyo ba guys na hanggang 270 days din daw yung kanyang in-offer na loan term payment based dito nga sa kanilang applications. At dito nga guys magpo-provide tayo ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang applications, pati na rin guys yung verification code na ma-receive natin. Ay ilalagay natin dito guys. Then click lang natin yung agree at babalik ulit tayo guys sa kanilang dashboard. Once guys na nakabalik na tayo sa kanilang dashboard, click lang ulit natin yung instantly apply. Then mapupunta na tayo dito sa kanilang identity information kung saan kailangan nating fill upan yung ating ID type, yung ating birthday tsaka yung gender. Dito nga guys magpo-provide tayo ng valid ID na gagamitin natin sa kanilang applications. Yung mga valid ID pala guys na kailangan nila, ilalagay ko lang dyan sa my screen. At dito nga guys pipilapan naman natin yung marital status natin, yung ating education, residential address, email, second phone, pati na rin guys ng ating social account. Yes guys totoo guys na kailangan natin mag-provide ng ating social account like Facebook, WhatsApp, or WhatsApp. So, WhatsApp or Viber. So, mamimili lang kayo guys kung ano yung social account na gusto nyong i-provide dito. Since Facebook na lang sa akin guys, Facebook na lang yung nilagay ko. Dito sa kanilang work guys kailangan nating pilapan yung ating company name, pay period, salary, company phone, tsaka yung ating company address. So, yun yung mapipilapan natin dito sa work. Then, after nun, mapupunta na tayo dito sa kanilang contact information kung saan kailangan nating mag-provide guys ng at least 3 contact reference na pwede nating maging contact person dito sa kanilang applications. So, ganun lang guys kadali na mag-fill up dito kay Morgold. Then, meron lang siyang additional guys kung saan kailangan nga nating
mag-selfie verification or facial recognition para ma-authorize guys na tayo talaga yung nag-a-apply dito sa loan applications na to. At pipicturean lang din natin guys no, yung ating ID, yung front ng ating ID. Then isasubmit lang natin siya guys. Tapos makikita na natin guys kung magkano yung pwede nating ma-loan dito kay Morgold. So dito nga guys no, marami tayong choice na pwede nga nating hiramin. Like yung 10,500 pero nasa VIP Pro siya guys no. Like siguro itong 10,500 na ino-offer nitong si Morgold is para lang sa mga matagal nang gumagamit or matagal nang merong loan dito kay Morgold. At ito guys no, yung pwede lang nating mahiram is up to 3,500. Kasi guys, mostly halos lahat guys ng VIP niya is 3,500 lang yung in-offer. So wala akong choice guys no, kasi halos same lang naman sila ng 3,500. Pinindot ko na lang yung isa sa kanila para ma-check natin kung magkano yung makakaltas sa magiging loan natin dito kay Morgold. Since VIP 33 na lang guys yung clinic ko, kasi pare-pareho lang naman sila ng 3,500. At ito nga guys no, makikita natin yung ating view details kung saan, kung magkano yung makakaltas sa atin in case guys na nag-proceed tayo na umutang dito kay Morgold. So dito guys no, makikita natin, click lang natin itong view details at makikita na natin guys yung ating makakaltas dun sa ating loan. So dito guys no, may kakaltas silang interest na 25 pesos, account manage fee na 137 pesos, platform service fee na 344 pesos, rest fee na 344 pesos din guys, siya yung ating credit fee na 550 pesos. So parang nung tinotal ko siya guys no, halos 1,500 yung makakaltas sa atin in case na green-up natin yung 3,500 na loan na ilo-loan natin dito kay Morgold. So means guys no, sa 3,500 na ilo-loan natin, 2,000 na lang yung ma-receive nating amount. So ganun guys no, kalaki yung makakaltas sa atin dito sa loan applications na to. Kaya guys no, pag-isipan yung mabuti kung utang kayo sa mga ganitong apps. Kasi guys, so far, hindi talaga siya recommended kasi ang laki guys ng bawas. Sobrang questionable talaga guys no, bakit meron pa siyang account manage fee, platform service fee, meron pa siyang rest fee, tsaka credit fee. Para sa inyo guys no, bakit ganun kalaki yung kinakaltas once na green-up natin yung loan natin sa kanila. And based guys no, sa reviews ko sa kanya, hindi siya totally 120 days at hindi rin siya totally guys na 70 days, kundi 7 days lang yung kanyang long term payment. Kaya if I were you guys no, wag na wag nyong uutangan itong si Morgold kasi sobrang laki talaga guys ng kaltas niya. Even guys no, halos marami na akong nakikita na advertisement about dito kay Morgold. Mostly sa Facebook account nakikita ko guys yung kanyang advertisement, even guys pati na rin dito sa YouTube. Pero guys no, hindi siya talaga totally recommended. Pero nasa inyo pa rin guys no. Pero for me guys, wag na lang, wag nyo nang ituloy kasi sobrang laki talaga ng kanyang kaltas. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sana naging aware kayo about dito kay Morgold. At nasa inyo pa din guys yung decision. But for me guys, hindi talaga siya okay. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!